Alam niyo po, napaka-obvious na sabi ko nga, parte to ng tinatawag na communications plan sa isang ouster plot. Kaya siguro hindi rin pwede mag-artista to si Bato kasi ano eh, corny eh. Ito na, reaksyonan na po natin ang isang napakagandang paliwanag ni Senator Trillanes patungkol dito kay Jonathan Morales at sa mga agenda nila Tatay Digong at syempre nila Maharlika. Ibubuking po dito. Dito po yan sa channel ni DJ Byron. Tayong bunganga pero hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yung totoo. Kung ano man yung PI na yan. Magtiwala kayo kay Bato. PMA yan, mahusay na opisyal at straightforward na buhay niya. Sa pinakamahabang panahon, he worked for me. He is a good and he will be a leader of our country. He will be a protector of the people's interest. Ano po ang interpretation nyo dyan? Ayan. Eto na, pakinggan na natin mga ka-alright ang pagpapaliwanag ni Senator Trillanes. Napakaganda ng paliwanag niya dito sa mga agenda ng mga didisit. Dalawang mensahe na po yan. Una po yung kay Senator Bato. Alam niyo po, napaka-obvious na sabi ko nga, parte to ng tinatawag na communications plan sa isang ouster plot. Ayan. No? Kasi alam niyo, kung matino kang senador, hindi mo i-hearing yung hiniring niya na how naman yung mga ebidensya na nilabas niya. Pilit na pilit, no? At ito, highly suspicious or kumaga, very malicious yung paggamit niya ng motu proprio investigation. Kasi alam niyo, yung motu proprio... Ay, ito na. Dito na po tayo pupunta sa kung saan taliwas doon sa ginagawang investigasyon ni Senator Bato. Kasi alam naman po natin na former senator ito at sanay po ito sa mga ganyang investigasyon. Marami po silang ginawa ng mga panahon na yan, nung panahon po ni Senator Trillanes, di ba? Alam niya po yung proseso, ano yung tama, paano sinasagawa itong mga pagdinig sa Senado. Ito po yung tama na dapat ginagawa. Kaya bakit nga po nasabi dito ni Senator Trillanes na hindi marunong mag-imbestiga si Senator Bato ayon yan kay Trillanes. Ano yan? Ginagamit lang yan pag extreme cases, pag emergency situations, na kung saan hindi na makakapag-antay ng normal process. Pero ang normal process, magre-research muna yung staff ninyo, nung ebidensya, yung dokumento, i-vet ninyo kung authentic ba yan, yung mga testigo, kakausapin. Maraming proseso at ang problema po, hindi gano'n ang ginawa. Basta na lang sinalang si Jonathan Morales dyan nang hindi pa nasasala yung mga dokumentong hawak niya. Kaya nga nung pagdating niya dyan, lahat ng itanong sa kanya, wala siyang alam. Dapat bago sa isalang dyan, may sasabihin ako, may mga anuin akong ganyan, patutunayan ko yung dokumento na yan, lilinisin ko ang pangalan ko. Dapat sa baba pa lang, doon pa lang sa mga taong pagdadaanan yan bago iakyat yan sa Senado, dapat tinitignan, saan yung mga dokumento mo? Legit ba to? May witness ka? Asan yung witness mo? Ito. Dapat ganun. Ano nangyari? Ayan. Pagka na-convince ka na-convince yung staff mo, na-convince ka na, maggagawa ka na ng resolution. Yung resolution, ipa-file mo sa Senado at babasahin niya ng first reading, i-refer yan sa committee mo kung sa committee mo ang karapat-dapat. Pero, hindi niya na, shortcut niya na yung proseso na yan. Bakit? Kasi nga, doon sa kanilang timeline, kailangan na nilang ilabas yun. Okay? Meron yan, sinusunod sila na script na kung kailan ilalabas. So ito yon, pang-painit yan, pang-agitate yan. Yun, tama si Senator, tama yung paliwanag dito ni Senator Trillanes, tugman-tugma doon sa sinasabi nung mga kongresista kanina na nireaksyonan natin.
may plano talaga, may motibo. Tugma ngayon sa analyzation dito ni Senator Trillanes. Kita nyo yan, pag nagkakatugma-tugma na po ang lahat. Hindi lang po ang si Senator Chis, si Senator Jinggoy, Senator Po, pati yung ibang kongresista na nagpaliwanag dyan, tugman-tugma sa pagpapaliwanag po dito ni Senator Trillanes. Ang problema, hindi naman siya marunong mag-conduct ng investigation, di Aray ko po. Ayan na, hindi tayo fake news. Totoong lumabas sa bunganga ni Senator Trillanes, hindi raw marunong mag-conduct ng investigation si Senator Bato. Ulitin natin. ilabas yun. Okay? Meron yan, sinusunod sila na script na kung kailan ilalabas. So ito yon, pang-painit yan, pang-agitate yan. Ang problema, hindi naman siya marunong mag-conduct ng investigation, di nag-backfire tuloy sa kanila. Nasira tuloy yung kanilang gimmick, no? Kasi mababaw, no? Isang dokumento, tapos isang tainted na testigo, yun lang yung hawak niya, no? Tapos, Kilala niyo, sige po, tuloy po, sorry po. tapos isang issue po na kumbaga nangyari 2012, no? Walang connection yan dun sa present. Sabi ko nga nung presidente si Duterte, kami na sa oposisyon, nung mismong siya ang nag-umamin na addict siya sa fentanyl. Inamin niya yan no national TV. Guys, straightforward talaga si Senator Trillanes. Natatawa ako. Inamin niya na. Aray ko, ulitin ko nga dun. Natuwa ako dun. Pati si DJ Byron natawa eh. Lady in Red, shout out sa'yo. For MSMA, RTC. Yan sila. Sayang lang si Senator Bato, PNP chief dati. Tapos di niya alam yung documents na yan. Kaya nga eh. Yan, dun sa present. Sabi ko nga nung presidente si Duterte, kami na sa oposisyon, nung mismong siya ang nag-umamin na addict siya sa fentanyl. Inamin niya yan no national TV. Inamin niya na nagmamariwana siya. Hindi naman kami nag-conduct ng hearing about it, di ba? Kasi paano namin i-prove o disprove yun, di ba? At saka, kailan man yun, basta for as long as doon kami sa pulisya nakatingin, di ba? Ngayon, pero pagka nagkakanta kami ng investigation, talagang mabibigat, no? Yung pagpasok nila ng droga, tunitinulada, lahat talaga na-connect namin doon sa mga tao kay Duterte, no? Pati nga si Pulong, di ba nung sinabi ko, base sa impormasyon namin, member siya ng Triad. Kako, ang proof ng Triad membership ay yung tattoo sa likod. Napakadali nun eh. Di ba? Pwede niya akong ipahiya sa buong Pilipinas. Tama. Actually, kung napanood niyo po yun, dati galit na galit ako dito kay Senator Trillanes. Galit na galit ako dito kay Senator Trillanes kasi ito yung video na yan eh. Dito ako, sabi ko galit ako kasi alam niyo naman po, di ba? Grabe yung ginawa dati. Kumbaga grabe rin dati nung ano yan. Ito kasi yan. Ngayon, ako tinatanong ako ng ebidensya. Ang ebidensya po ng membership ng Triad ay yung tattoo mismo kasi meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing itong si Vice Mayor Duterte, pipicture natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. No way. No. Mr. Chairman, Mr. Chair, I'm sorry. Mr. Chair, no way. Okay. So, makita nyo, bakit kung wala naman yung tattoo na yan eh? Di ba? Ano naman yung ibibigay mo yung picture sa amin? We can ask the Sergeant at Arms to accompany you. Kukuha na lang sa likod. Bibigay natin yung picture sa USDA para ma-decode. Kung saang faction ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. Chair. No, bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tattoo lang naman dyan sa
Sa ano yan, pinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapafind out dyan. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So ayaw mo talaga, ayaw mo talagang ipakita dahil baka may madikot nga. Ganon. Mr. Chair, ilang beses ko ba sagutin na ayaw ko? Isipin mo aray ko po. Isipin yung mga balat niya dyan. Already answered. Mr. Chairman, dito naman sa ating committee, medyo liberal tayo kasi yung mga ganyang paulit-ulit na tanong sa korte, hindi pinapayagan, but dito ay liberal. Malay mo nyo, magbagong isip. So, maliwanag. Talagang ayaw mo. Kasi yun yung proof eh. Nahanapan ako ng proof. Andiyan dyan sa likod mo. At ando doon yung digits. Sacred digits. At kaya ayaw mo kasi pagka ibinigay ito sa DEA, madedecode kung saan ka. Ayan. Tugma. Ayan. Ito yung, dyan ako inis-inis natin kay Trillanes eh. Di ba? Ngayon, napagtatagni-tagni na natin. Tuloy. Impormasyon na yun, hindi niya masabi. So, doon pa lang nung hindi niya nasabi yun, giba na lahat. Okay. Giba na lahat. Nung sinabi po ni Senator Bato, at ito, I think binasa ko na po ito, sinabi niya na authentic po yung dokumento at itataya daw po niya yung buhay niya. Ano po yung interpretation niyo doon? Without seeing the actual document in hand, nakita niya lang sa digital. Ano po yung sa tingin niyo doon? Doon mo nga makikita na ano ito, na nag-agitate sila, nag-insinuate sila. Ano ba yung ini-insinuate doon? Pag sinabi mo authentic yung document, ibig sabihin nun, totoo yung mga nakasulat doon. Ano ba yung nakasulat doon? Derogatory yun sa presidente, no? Tama po. Alam mo, diyan sa Senado, kami even sa opposition nung time na yun, very careful ka pagka maglalabas ka ng sa presidente, kailangan yung mabigat, no? Yes. At talagang mababakapan mo ng ebidensya. Ang problema, bukod sa hindi na nga mabigat, yung nananahimik na si Miss Maricel Soriano, inimbitahan pa. Yun ang matindi doon eh. Diba? Tapos gusto pa nila papuntain imbitahan si PBBM, imbestigahan. Kay Miss Maricel nga sa sama ng loob niya, nagsalita tuloy siya doon na hindi pa pala natatapos yung hindi pa napapatunayan. Pero siya nagtataka siya bakit pinatawag na siya dyan. Diba? Nadamay siya dyan. Yun ang nakakainis na sabi ko, yung dokumento hindi pa nga napapatunayan, ginamit lang yung puncher para maging makatotohanan kuno. Tapos nagpatawag ng mga tao na teka, yung nilalaman ng mga dokumento ang nagiging issue, hindi na yung gaano katotoo yung dokumento. Di ba? Maraming nag-aano sa amin, yung nagpa-project, maraming lalapit, meron daw siyang Suzuki ebidensya Marie, laban shout out. kay Duterte. Binivet namin yun. Ang daming house show doon, hindi namin nilalabas. Hindi namin nilabas. Ito nga si Bicoy, hindi ko nga nilabas sa Senado yan eh. Yan eh, mga patibong yan eh, no? Meron pang ibang patibong na pinasok sa amin. Hindi pumapasa sa vetting stage. Tapos pagka hindi kami sure sa mga dokumento, hindi namin ilalabas sa isang hearing, no? Kaya itong sa kanya, iba-watch mo, bakit anong basis mo? Ikaw ka lang facilitator ka lang as the committee chairman. Yes. Dapat eksperto na magsasabi, may resource person ka na magsasabi na totoo po ito, magko-corroborate nung testimony ni Morales. Sino ba yon? Di ba yung mga PIDEA officials yon? Pag Yes. sinabi ng PIDEA officials na hindi totoo yan, paano ka pa? Ayan. Diba? Sunog. Sunog sila. Ang galing ng pagkakapaliwanag dito ni former Senator Trillanes. Di ba? Pero, former Senator, ito po ba,
Ano po ba ang, kasi ako pilit kong iniintindi si Senator Bato de la Rosa at I respect him as a Senator of the Philippines, no? Pero para po manggaling sa kanya na sasabihin niya yung itataya niya yung buhay niya at authentic itong dokumento, ano po ang pinaparating nito sa publiko? Especially ito pong hearing na to, telecast po to at maraming nakakanood. At yun nga pong nilalaman ng dokumento, pangalan ng Pangulo ng Pilipinas. Ano po yung pinaparating nito, Yun former na nga Senator? po, ang pinakang ano niya, since parte ng communications plan niya, ng script yan ng kanilang grupo para i-agitate, pagalitin yung mga tao, no? At hoping siya na yung galit na yon mag-spill over sa hanay ng AFP na tipong, yung ganun ang linyada ni Duterte, di ba? Yung presidente nyo, adik, ganyan. Yun Mm. yung na hoping magalit, no? So far, ilang buwan na nila nilalabas yan, hindi naman nagagalit, no? Yung general public at yung AFP kasi wala nga silang nare-recruit eh. Pero they will keep on trying. Naghahanap sila ng issue, naghahanap ng opportunity, bubuta sila, 'di ba? Ganyan ginagawa nung mga vloggers niya, gagawa ng issue. So, doon ka makakita, no? Vlog ano to issue na sa social media ng vlogger, Mm. hindi natin ina-undermine, pero biglang moto proprio, anong Mm. national emergency diyan? Bakit hindi ka dumaan sa normal process ng pagkakandak ng hearing? Yun, tama po si Senator Trillanes. Para saan ba, bakit kailangan dumaan sa normal process? Para hindi na nasasayang yung budget, yung oras ng Senado. Tama rin yung mga congressman kanina na ang laki po ng nasasayang dito. Oras. Waste of time, sabi na nga kanina. Pati yung budget na ginagastos dyan sa bawat pagdinig na yan. Ang laki po ng nasasayang na mas marami pang importanteng dapat pag-usapan na dapat ayusin. Di ba? Nabigyan pansin. Bakit eto, umabot pa ng third hearing, pag nagkataon, baka maging 4 pa yan. Real talk! Dumaan sa normal process ng pagkakandak ng hearing. Bakit mo shinortcut? Yun ngayon, actually dapat tanungin siya ng liderato ng Senado o pag-imbestigahan, bakit nyo ito shinortcut? Dapat yung committee secretary ay pag-reporte ng Senate President, ano ang basis nyo? Bakit nyo minoto proprio yan? Mahirapan silang sumagot ng mga ganyan tanong. Naku, dapat nga gano'n. Dapat kay Senator Subiri, mapansin to ni Senator Subiri. Di ba? Kasi may nabasa rin akong article. Hindi pala article. Napanood ko sa isang content creator. Kay Direct Freddy ko yata napanood yun. Yung nag-comment doon na sinasabi, dapat daw questioning din dito si Senator Subiri. Bakit niya pinayagan yan? Na pinayagan yung hearing na yan? Bakit ipinasa yan? Bakit nagkaroon ng pagdinig ng ganyan? Pero para sa akin naman, in fairness naman to Senator Subiri, alam naman natin yan, nasa administrasyon yan, di ba? Siguro, dahil nga kapwa niya senador, at pakiusap na rin siguro ni Senator Bato, kaya pinagbigyan. Okay? Tsaka ito pa, Senator, nabalik sa akin, no? Nung si Maharlika, at kilala niyo naman po siguro si Maharlika, yung vlogger na dito nasa taga California, biglang nag-post sa kanyang social media. Ito si Senator Bato, ito po yung first hearing. Bigla pong parang nag-meltdown. Ano po ang inyong interpretasyon doon? Bakit siya naapektuhan sa isang post ng isang vlogger na sinasabi ng vlogger na ang bangag dito si Marcos, hindi si Morales, at meron pa pong binanggit. So, tapos bigla siyang nag-meltdown, bigla siyang nagbigay ng 15 minutes at sinasabi niya na minadali ko na nga ito. Ano po yung inyong interpretation dyan? Bakit? At saka, maapektuhan po ba ang isang senator? Kasi mataas po ang tingin ko sa senator eh. Diba? Ano pong Well, interpretation niyo?
ito paglilinaw, i-clear ko lang po. Kasi may nangyari po kasi sa Senado noong first hearing, kaya po maraming mga netizen na nag-react din na naging drama ang hearing na yon. Okay? Naging drama yung hearing na yan. Bakit kanyo? Akalain nyo po, sa kalagitnaan ng hearing na yan, nung first hearing ng PDLX na yan, binigyan pansin po ni Senator Bato yung kakapost lang ni Maharlika. Okay? Nakakapagtaka, bakit sa kalagitnaan ng hearing na may mga usaping importante, mas pinansin pa yung post ni Maharlika? Ganun na ba ka-importante? Ganun na ba kahalaga yung post ni Maharlika na pinansin doon sa nangyayaring investigasyon na mahalaga yung usapin doon, na dapat tumutok na lang doon, tutukan na lang yung dokumento na yon, paano mapapatunayan yan, ano yung mga dapat gawin dyan. Nagkaroon pa ng almost 15 minutes na nagsasalita at galit na galit si Senator Bato. Okay? Yun ang nakakapagtaka. Di ba? Na bakit bigla may ganun? Yun po yung gusto ipaliwalag din dito ni DJ Barrett. Paano na bakit nagkaroon ng ganun? Di ba? Para sa akin kasi, hindi sa tingin ko, para sa akin ko, in my own opinion mga ka-alright, hindi dapat pinapansin ni Senator Bato yun eh. Pwede naman siya magpa-press conference, di ba? Press conference siya, sagutin niya yung banat sa kanya ni Maharlika na yon. Pero, itinaon pa po talaga na kalagitnaan ng hearing na busy sila sa pagdinig, pag-iimbestiga, biglang pinansin, binigyan ng oras, binasa pa niyang ganon, si ganito ganyan, biglang may ganon drama. Di ba? Ano po yung inyong interpretasyon dyan? Bakit? At saka, maapektuhan po ba ang isang senator? Kasi mataas po ang tingin ko sa senator eh. Nagsalita na ba si Don Roberto? Ano yung link? May link na ba? May link? Diba? Ano pong Well, interpretasyon nyo dyan? Script yan, no? Kasi ako naniniwala, binabalanse ni Bato yung posisyon niya na ayaw Script nga. niyang pakita kay President Marcos na binabanatan niya, pero at the same time, in-accommodate niya itong hearing na to, yung issue ni Maharlika at nung nila Duterte, binigyan niya ng platform. Di ba? So kunyari, pinapalabas niya na balanse siya, gano'n. Drama yan, no? Ayun. Drama yan. Yari. Na-real talk na naman ni Senator Trillanes. Aray ko po. Malamang, may content na naman tong mga DD-shit na to. Babalatan na naman nila to si Trillanes. Ganun talaga papatis. Kampiyan sila. Di nyo ba napapansin pare-pareho sila, Balaura, Morales at Maharlika? Nga po, Ma'am Lady. Hindi ba? Saan ka nga po nakakita, Ma'am Lady in Red, na sabi niya, kakasuhan ko si Maharlika. Kasi dahil sa pagpapakalat niya, sinabi niya ng first hearing. Tapos, nakatatlong akyat pa siya dun sa sa channel ni Maharlika. Saka nakakita lang tao galit na galit dahil nalagay siya sa peligro sa ginawa ni Maharlika, kaya niya kakasuhan. Tapos, umakyat pa siya ng 3 beses at nakangiti pa. Booking, di ba? Hindi sila marunong magkuble. Totoo lang. Ano napansin niyo dito, Ma'am Ana P. Jacusalem? Kayo, lady, ano napansin ninyo? Ano obserbasyon ninyo na, tignan nyo bakit umakyat pa siya ng ilang beses kay Maharlika? Halatang halata na hindi nila pinag-aaralan yung gagawa na lang sila ng kasinungalingan, gagawa na lang sila ng kalokohan. Halata naman yung galawan. Diba? Ako, kung ako si Jonathan Morales, nalagay ako sa peligro dahil sa ginawa ni Maharlika. Bakit ako akyat sa kanya? Sino ba siya? Di nga dapat, kaya nga kakasuwang mo siya, di ba? Kaya nga may tibay sa shoutout sa'yo. Luz Mauricio, shoutout sa'yo. Kaya nga kakasuhan mo Si Maharlika dahil nalagay ka sa peligro.
Sinabi niya sa Senado yon, kakasuhan niya. Pero magtataka ka, saan ka nakakita ng kakasuhan mo, yung isang tao, pero nagawa mo pang umakyat ng ilang beses. Tapos nung tinanong ka, okay lang po, okay lang po. Hindi nila napag-aralan yung sarili nila, teka, hindi ba tayo mahalata ng netizen? Kasi sinabi mo sa Senado, kakasuhan mo ako eh. Galit ka dahil ako nagpakalat ng ano eh. Tapos umaakyat ka sa akin. Hindi nila naisip yun eh. Di ba? Hindi nila napag-aralan yon na teka, mahalata kayo ng taong bayan. Ay, di ba galit si Jonathan Morales, sinabi niya nga sa Senado, galit na galit, kakasuhan. Kaya nga, kakasuhan ko si Marlo sa pagpapakalat niya dahil nalagay ako sa peligro. Tapos umaakyat siya ilang beses. O di ba? Dinabuking yung galawan na talaga magkakasabwat. Hindi tayo kakagat. Napakahina naman ng kokote natin kung kumaga tayo sa drama na yan. Kaya tama yung kutob nyo, DJ Byron eh. Basa-basa mo eh. Bakit Yes. mo babasahin yung message sa'yo? Tama. Alam mo kung insulto lang, daan-daan yung makikita mo, ba't mo babasahin doon? Tapos kunyari, maglilitanya ka ron. Masyadong, Halata. halata eh. Kaya siguro hindi rin pwede mag-artista to si Bato kasi corny eh. Aray ko. Aray ko. Nasabi ang corny. Hindi na pwede mag-artista si Senator Bato kasi corny. Magandang thumbnail yun, Magandang thumbnail. Kaya kasi, grabe si Sir Trillanes. Magkikita rin kami nito eh. Mamimit ko rin si Senator Trillanes. Abangan nyo yan, Don Roberto. Makakasama namin si Senator Trillanes kasi may interview yan eh. May mag-i-interview na kasamaan natin dito na ako yung mag-ooperate ng live stream. Okay, aray ko. Natawa ako Don Kicks dun eh. Hindi pwede magdama corny. Daan yung makikita mo, ba't mo babasahin doon? Tapos kunyari, maglilitanya ka ron. Masyadong, Halata. halata eh. Kaya siguro hindi rin pwede mag-artista to si Bato kasi, corny eh. Ang kulit no? Ang kulit ng reaction niya. Tignan niyo mo kalit, Sir Trillanes natawa rin siya sa sinabi. Pati si DJ Byron natawa rin. Gagawin ko nga to. Gagawin ko memes to. Ilalagay ko sa TikTok ko to. Halata eh. Kaya siguro hindi rin pwede mag-artista to si Bato kasi corny eh. Yeah, tsaka para maapektuhan ka eh. I mean, hinain mo na eh. Kasi baga, marami nga nanghihinayang kasi taxpayers money yan eh. Tapos ito, sige po. Ang audience niya kasi doon, yung mga Marcos supporters. Para kunyari, nilalabanan niya si Maharlika, therefore, okay at okay tayo. Hindi pwede eh. Binigyan mo na ng platform eh. Kinandak mo yung hearing eh. Na hindi dapat. Di ba? Dapat yan, ilapit yan sa isang senador, ibabasura yan eh. Siya lang ang nagbigay ng espasyo. Kaya yun ang problema niya. At kailangan niyang gumawa ng gimmick na ganyan para hoping to convince. But apparently, wala naman na convince eh.